ang SALN daw ni Digong. 88 million lang ang SALN daw ni Sara. How come na nakapagbayad sila ng bilyon-bilyon na? Oh, 140 million sweldo ni Kaufman every month. Oh, bilangin niyo 140 million i-times niyo sa 12 months. Kasi mag-iisang taon na siya sa March 11. Oh, magkano yon? Umabot na ng bilyon. Pagsamahin mo pa ang SALN ni Digong at SALN ni Sara Duterte, ibig sabihin mamumulubi na sila, wala na silang pagkukunan ng pera. Hindi ba kayo nagtataka? Pino-project ni Duterte mahirap lang sila. Ay dito lang sila nakatira sa maliit na bahay, mahirap lang. Sabi nga ni Duterte, wala akong pamasahe. Mahirap lang daw sila, mga Duterte. 'Di ba? Yan ang pino-project nila. Hindi ba kayo nagtataka, mga DDS? Paano nila nababayaran si Kaufman? 140 per month, 140 million per month. At hindi ba kayo nagtataka, mga DDS, na isasama nila ang kanilang mga influencer? Hindi ba kayo nagtataka? Oh, aba, yung mga influencer nila nakakarating ng Dahig. Hindi ba kayo nagtataka? Alam niyo ba kung magkano ang pamasahe papuntang Dahig? Alam niyo ba kung magkano ang accommodation? Yung pera, yung pagkain pa? Bakit naisasama nila ang kanilang mga influencer na wala namang mga trabaho? Hindi ba kayo nagtataka dun? At hindi rin ba kayo nagtataka na parang overflowing ang pera nila sa paggastos? Buong pamilya pumupunta sa Dahig. Mariosep, mga kaibigan, sa isang buwan parang 3 times pumunta. Hindi ba kayo nagtataka? Overflowing ang pera ng mga Duterte? Yan yun, mga kaibigan. So meaning to say, totoo yung mga sinasabi na etong mga Duterte ay malamang totoo na talagang meron silang koneksyon sa mga illegal na mga gawain. Sabi nga 'di ba ni Ramil Madriaga, pogo money, drug money. Oo. Yun yun, guys. Tapos umamin pa si Digong marami siyang nanakaw. Oh, sabi niya, "Marami din akong nanakaw." Alam niyo ba, mga kaibigan, sa mga birong yun, pabiro, pero totoo yun. Yan ang style ni Digong, yung katotohanan, dahil sa sobra siyang taklesa, yung mga katotohanan gusto man niyang sabihin, pero hindi niya masabi kaya ginagawa na lang niya pabiro para at least masabi niya. Kasi yung ugali po ni Digong taklesa, na gusto niyang ibandera, pinagmamayabang niya yung lahat, pati yung mga ginagawa niyang mga masasama, pinagyayabang niya. Pati nga yung pagpipingger sa maid nila, pinagmayabang pa niya, pati nga pagtegi sa mga tao pinagmayabang niya, pati yung pagtegi niya doon sa isang, sa isang, ka kaklase 'no, hindi hindi kaklase, ka-schoolmate yata 'no, nung siya ay nag-aaral sa law, tinegi niya, mga kaibigan, nag-aaral pa siya sa law, pinagmayabang din niya. Tapos pinagmayabang din niya nung mayor siya ng Davao, purposely lumalabas siya sa street ng Davao, looking for trouble para daw makapagtegi. So, yun po, mga kaibigan 'no, itong si Duterte, ugali po niya, taklesa, at gusto po niyang, sinasabi 'no, gusto niyang ipagyabang ang kanyang mga ginagawa, kahit yung mga illegal gusto niyang ipagyabang. So, hindi niya ito masabi kasi siyempre presidente siya ng Pilipinas, lawyer siya, so ginagawa niya, dinadaan niya sa biro. Pero yung mga birong yan, yan talaga yun, ang laman ng kanyang puso, yan talaga yung ginawa niya. Kaya yung sinasabi niya na marami akong nanakaw, nagtawanan pa yung mga tao, marami din akong nanakaw. Totoo po yun, marami siyang ninakaw.
galing yon mismo sa kanyang bibig na siya ay maraming ninakaw. 'Di ba? Oh, yun yung mga kaibigan. Kaya ito, tanungin niyo mga DDS, pino-project ni Duterte ng mga Duterte mahirap sila. Pino-project ni Duterte wala nga daw siya pamasahe papuntang Dahig. Mahirap lang sila, doon lang sila nakatira doon sa may green na gate, yun lang daw yung bahay nila. Pero wag ka, nakakapagbayad ng 140 million a month kay Kochman, nakakapagdala ng mga DDS vloggers sa Dahig, overflowing ang pera. Anong sabi ni Sara Duterte? Hindi daw sila nag-a-accounting, pagdating daw sa pera hindi daw sila nag-a-accounting. So meaning to say, ganun lang sa kanila kadali ang pera. Sige, labas lang, labas, labas lang ng labas. Walang accounting. Kumbaga, chicken feed lang 'yan. At chicken feed lang 'yan, 140 million, mga barya lang 'yan. Barya lang 'yan sa mga Duterte. Gano'n po 'yun. Hindi ba kayo nagtataka, mga DDS? Oh, ganyan po ang nangyari. Oo. At alam niyo ba mga kaibigan, ang daming property, ng mga Duterte. Sobrang dami nilang bahay. 'Di ba inilabas nga 'yan guys 'no, inilabas 'yan, ang dami nilang bahay. At ito pa, mautak si Duterte guys, yung mga anak niya no'n maliliit pa, ayan ipinangalan yung mga bahay, ipinangalan ang mansion, ipinangalan yung mga sasakyan, ipinangalan yung mga property, mga lupa, ipinangalan sa mga apo, ipinangalan sa guys, maliliit pa. Mga bata pa sina Basti may mga bahay na. Mga bata pa sina Sara may mga bahay na. Si Kitty Duterte batang-bata pa, may bahay na, hindi pa nga nag-iedad ng 15. Oh, saan ka nakakita ng gano'n? Yung mga apo, ang daming mga negosyo, mga franchise ng mga 7-Eleven, mga kung ano-ano. Pero nagtatrabaho na ba? Wala pang trabaho. Kaya mga DDS 'no, ganyan kayo niloko ng mga Duterte. Ganyan kayo niloko ng mga Duterte. Yung sinasabi na mahirap lang sila, sinasabi na iyan lang bahay nila, front lang iyon. Pero ang totoo, ang dami nilang pera. At helicopter, baka nga may helicopter din yan, baka nga may airplane pa yan, tago lang. Hindi ba kayo nagtataka? Oh. May mga nagsabi noon na insider, na itong part 'no, ng mga kayamanan ni Kibuloy ay nanggaling di umano kay Duterte. Kaya nga si Duterte yung ginawang ginawang ano, taga-manage, ng 'di ba nung nakulong si Kibuloy, si Duterte yung inatasan na mag-manage ng wealth ni Kibuloy. Kasi may mga nagsasabi guys 'no, ng mga insider na itong si Duterte, diyaan nilalagak, diyaan pinapatago yung mga kayamanan, 'no? Hindi natin alam how true, pero may mga nagsasabing gano'n sa loob mismo ng, kingdom, sa loob mismo ng kingdom ni Kibuloy. Na may nagsabi pa nga kaya daw napilitan sumuko si Kibuloy kasi makikita na daw, yung pinaka-last 'no, na room na ididig ni General Torre, nandun daw nakalagay yung napakalaking vault na naglalaman ng napakaraming pera at may gold pa raw. So, napilitan na lang daw si, Kibuloy na lumabas kasi nga 'pag dinig yun, dinig nagdig sila dun at pinasok yun. So, makikita, aba, nandito pala ang laking vault, may mga pera, may mga gold, o patay na, kukumpiska yan. Kaya daw napilitan na, sumuko itong si Kibuloy. Yun po mga kaibigan 'no, pero siyempre kahit
ang impormasyon na yan ay nanggaling sa insider 'no, nasa loob ng kingdom. Pero siyempre sabi ko nga, lalagyan pa rin natin ng question mark, 'di ba? Kasi yan naman tayo, eh, hindi tayo yung, "Ay ito, hindi tayo gano'n." Hindi tayo katulad sa mga DDS 'no? So, lalagyan pa rin natin ng question mark, how true, 'di ba? Yan guys. So, eto pa, ah 'yan. So ito, yung 11 billion worth of noong 2018, ang magnetic lifters na ito ang naging sentro ng isa sa pinakamalaking drug smuggling controversy sa kasaysayan ng Bureau of Customs. Oh, 'di ba? I hate drugs, pero dito pa, sa panahon niya nangyari, 'di ba? I hate drugs, kasi nga peke. Peke ang kanyang WOD, peke 'yun, para i-cover up lang yung kanilang network, 'di ba? So eto mga kaibigan 'no, nung July 31, 2024 naghain ng formal complaint sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes at ang reklamo ay tumutukoy sa 605 kilograms ng na nagkakahalaga ng 6.4 billion na pumasok sa bansa noong May 2017. Alam niyo mga kaibigan, ang ang isda nahuli talaga sa bibig 'no, nahuli sa bibig ang isda. Sa isang, ewan ko kung napapanood niyo 'to, hindi ko alam kung napanood niyo 'to 'no, sa isang press con, hindi 'to press con, event. Sa isang event na kung saan nagsasalita yung dating pangulo, si Duterte. May nasabi siya dun, na tumatak sa isipan ko, na hindi ko talaga nakalimutan. Hindi ko lang maalala yung event, pero yung sinabi niya, tumatak 'to sa isipan ko, hindi ko talaga makalimutan. Alam mo yung sinabi ni Duterte, na kung hindi daw siya naging lawyer, sabi niya, "Kung hindi ako naging abogado, ang trabaho ko ngayon magbenta ng droga." Tumatak yan sa isipan ko. Kung hindi daw siya naging abogado, ang trabaho daw niya ngayon ay magbenta ng droga, drugs. Bakit niya nasabi yun? May half-truth doon, mga kaibigan. May totoo at may hindi. Sasabihin ko sa inyo kasi malamang mga kaibigan, malamang ginagawa niya yun nung hindi pa siya lawyer, 'no, malamang ginagawa na niya yun. Pagkatapos nung pumasa siguro siya sa bar exam, naging lawyer na siya, siguro medyo naiba ng konti kasi lawyer na siya, dapat sumunod siya sa batas, 'di ba? So, siguro medyo naiba ng konti, pero dahil nakasanayan na niya 'yun at sa tingin niya malaki ang pera dito, oh, nung siya ay naging pangulo ng Pilipinas, tinuloy niya, 'di ba? Kasi mga kaibigan, yan yung lumalabas sa House Quadcom. Yan ang lumalabas sa Quadcom, 'di ba? Nagbigay ng conclusion noon, sino ba yung nagbasa ng conclusion, si ano yata, nakalimutan ko kung sino yun, may nagbasa ng kanilang conclusion 'no, sa Quadcom, ng kanilang investigation, yung mga, pinaka-conclusion ng kanilang investigation, binasa yan sa Quadcom, at nakalagay doon mga kaibigan,
lumabas sa kanilang investigation na yung Duterte Network na tinatawag ay meron silang kumbaga yung pamilya ay merong negosyo. Negosyo ng illegal substance. Illegal substance. At para daw ma-cover up ay gumawa sila ng pekeng war on drugs para i-cover up yung kanilang ginagawa. Para kunwari, galit ito sa droga. Ay, maganda 'to kasi galit sa droga. Pero sa likod niyan, sila pala yung operator. Sila pala yung may negosyo. Anong sabi ni ano, ni yung nasa dahig ngayon na whistleblower, si Las Cañas? Anong sabi ni Las Cañas? Duterte is the lord of all drug lords in southern Philippines. Duterte is the lord of all drug lords in southern Philippines. 'Di ba? Yan yung ano yan yung sinabi ni Las Cañas. At si Pulong daw, bata pa daw si Pulong, gano'n na daw yun, no? Oh, pumapasok nga daw yung si Pulong nakagano'n, oh. At naalala ko yung nakasama namin 'no, nung papunta kami sa bahay ni, Professor Clarita Carlos, naalala ko. Yung nakasama namin taga Davao. Taga Davao mismo. At nakuwento ko na 'to 'no, sa aking live na itong tao na 'to, meron siyang ginawang, napakalaking part sa inauguration ni Digong. Di ko na sasabihin kung ano yung ginawa niyang part na yun kasi malalaman kung sino siya 'no. Pero itong taong 'to, mahalaga, importante yung kanyang ginawa doon sa inauguration ni Digong. Dati daw siyang DDS, pero ngayon ay naliwanagan na. Alam niyo ba yung sabi niya? Habang nandun kami sa loob ng band, nagkukuwentuhan kami, habang papunta kami doon sa bahay ni, Professor Clarita Carlos, alam niyo ba yung sabi niya? Open secret naman daw yan sa Davao. Na gano'n naman daw talaga yan. Yung war on drugs daw, ano lang daw yun, cover up lang daw yun. Sa tunay na nangyayari sa Davao. At ang sabi pa niya yung kine-question ng mga tao, bakit yung mga maliliit lang? Bakit yung mga nasa squatter lang? Wala ka daw makita na talagang, malalaking tao. Yung tinutumba puro daw maliliit. Mga kawawang mga kababayan natin na hindi maipagtanggol ang kanilang sarili. Yun lang daw. At maging sila alam nila na gumaganon daw. Alam nila yun. Taga Davao yan Pero anong sabi niya? Marami nga daw dun napipilitan na lang na mag-Duterte. Kasi kapitbahay, kasi taga Davao. Oh. O nga naman, kung ikaw taga Davao, bakit ka magma-Marcos lalo na kung kapitbahay ka? Siguro kung Marcos ka man, wag ka na lang magsalita. Wag mo nang ipakita na Marcos ka. Baka kinabukasan, ganon ka, 'di ba? Yun mga kaibigan, 'di ba? Yun ang katotohanan. Sabi ni Eladio Junior Socorro, "We will put a question mark so we don't get sued for libel." Isa din yun 'no, isa rin. Tama ka. So yan mga kaibigan 'no, yan. Ito yung sinasabing
bayad upang hindi dumaan sa normal na inspection ang mga shipment sa Bureau of Customs. Sabi ni Carmelita, to justify the wood, that's why the poor were used as a scapegoat. Tama ka. Exactly. Ganyan ang nangyari. Kaya kung mapapansin niyo sa buong bansa, oh, yung mga tinutumba, pagtingin mo kinabukasan yung mga tinutumba, nakatsinelas, madudumi ang paa, butas-butas yung damit, payat na parang kulang sa nutrisyon. Yan. Yan yung mga tinutumba. Kasi alam nila na hindi yan kayang lumaban at kumuha ng abogado. Kasi nga naman, kung magtutumba sila ng drug lord, mga mayayaman na gumaganon, aba, kakasuhan yan sila hanggang talaga, kakasuhan yan sila, talagang mag-iiyakan yan. Pag mayaman, hindi nila kakayanin. Kaya yung kanilang binibiktima, puro mahihirap. Kawawa mga kababayan natin. O yung mga DDS dito na nanonood, tanungin ko kayo. Halimbawa, yung anak mo, adik, ginanon, anong mararamdaman mo? Pabor ka ba doon? Pabor ka ba? Mga kaibigan, kahit nga yung mga influencer ni Duterte, yung mga pamilya, meron siyang influencer na DDS influencer. Yung pamilya, ganon. Pero itong vlogger na to, grabe kung makasabi ng bangag sa Pangulo natin. Kamukat-mukat mo, yung pamilya pala, puro ganon. Baka nga pati siya ganon din Yan po ang mahirap sa mga DDS, sa mga DDS influencers, ng mga vloggers nila. Yan ang mahirap sa inyo. Ang hilig niyo magsabing bangag-bangag ang Pangulo, pero hello, tingnan mo nga yung buhay mo, tingnan mo yung pamilya mo. Ganon. Hindi ko na i-mention yung pangalan ng mga vloggers na yan, na yung mga pamilya ay ganon. Diba? Pero sa Pangulo natin, may nahulihan ba? Ni isang anak ng Pangulo natin, may nahulihan ba? Wala. Ni yung Pangulo natin, may nahuli ba? Kahit kabataan niya, nahuli ba? May isang scene man lang ba na nahulihan ang ganon yung Pangulo? Di ba wala? Kaya nga naggagawa na lang kayo ng mga peking video mga peking witnesses kasi wala kayong makita ng mga tunay na ebidensya. Kaya puro na lang fabricated. Di ba? Yan. So ito pa